Hi mga brosis! Share Rides here! Another day, another adventure! And for this day, samahan niyo akong mag-park and mag-ikot saglit dito sa BGC. Galing pala tayong Makindi and papunta na tayong High Street para mag-quick lunch sa Shangri-La. Typical na busy weekday but tapos na ang rush hour kaya hindi na ganun ka-traffic. Pero alam nyo, gustong-gusto ko talaga dito mag-ikot-ikot sa BGC habang nakamotorsiklo kasi bukod sa mas safe siya compare sa ibang lugar sa Manila, ang dami ring stoplight, humps na pang slow ng speed, and sandamakmak na traffic signs kaya maahasa talaga ang riding skills mo. Especially kung baguhan ka pa lang sa kalsada tulad ko na ayaw ma-pressure sa EDSA o sa C5. Ang dami ring BGC traffic officers na rumoronda. So, okay din talaga kahit gabihin ka or magkaroon ng aberya. Although, wag naman sana. And may checkpoints din, so dapat kompleto lagi papel mo and nakatamang riding gears ka. Ang gusto ko lang naman sabihin as a first time rider, dito ko talaga mas nakilala yung motor ko at yung sarili ko sa pagre-ride. Nakaka-relax din, as in sobrang relaxing kahit city ride lang. Dito, I was so happy pero hindi lang halata. Kasi first time kong may batiin sa daan habang nakamotor. So, hello kay Kuya Move It. Na-appreciate ko talaga to kasi sobrang introvert kong tao. Sobrang mahiyain and dagdagan mo pa na bago pa lang ako nagbumotor so kabado pa talaga. Pero sobrang happy ako every time may nakakasabay ako sa stoplight. But hindi ko lang talaga alam paano ako babati or makikipag-interact kasi minsan kahit nagsa ako, though nakabalaklava naman ako, dinadaan ko na lang sa eyes, hindi naman lahat din namamansin talaga, which is okay kasi iba-iba naman talaga yung moods ng riders or even drivers. At malalaman ko lalo 'to habang tumatagal ako sa traffic at stress sa kalsada. Pero kahit ano pang mood mo sa daan, basta sana hindi naman mawawala yung respeto kahit kanino man. And ayun, umarangkada na nga tayo dito. Una ko talagang struggle yung humps, like shocks. Gumasgas yung ilalim ng motor ko dito. Radiator ba yon? Pero sa pagkakatanda ko, meron naman akong radiator guard, so amen. So, nag-park na nga tayo dito sa BGC stopover. Dito, pinagpa-park ako sa car parking ng attendant. So, matatry ko na rin yung parking na ganito. And for the first 3 hours daw, 50 pesos. Hindi naman ako maarte talaga sa parking basta masecure ko lang yung motor ko. So, kahit sa car parking o motorcycle parking ako, okay lang ako kahit saan. Okay lang din kung maarawan or walang bubong o walang shade ng puno. Basta, yun. Hinintay ko lang saglit na makahanap ng pwesto yung nauna sa akin at nakahanap din tayo ng para sa atin. So, iwan muna natin saglit at kakain lang tayo. Bye! 3 hours later. So, ayan, konting chika muna with kuya dahil tinatanong niya kung hindi daw ba mabigat yung motor ko. Well, as a 5'8 girly, mabigat pa rin. Ang advantage lang, level sa paa ko yung ground, kaya mas nakakaya kong i-balance eh. Ang weight niya pala in running order ay nasa 225 kilograms with seat height na 71.5 centimeter and ground clearance na 12 centimeter. So, actually okay din talaga yung Nightster Special as beginner bike sa mga short rider. So, after makalabas, nag-ikot-ikot ulit tayo sa BGC. So, before we park again and do series of meetings the rest of the day.
After lunchtime lang din pala 'to. So, again, 'di pa rin gano'n ka-traffic. Hindi pa rin nakaka-pressure and hindi pa rin nakaka-stress. So, kaya chill ride pa rin tayo. As I review the 360 camera, sobrang cute lang kasi naka-auto-detect siya sa mga movement ng kalsada. Kaya nafo-focus siya sa mga kapwa riders ko na natitingin sa akin. Kaya ayun, awkward girly. Kasi ngayon ko lang nakita na hindi pala tumitingin pala sila sa akin or gusto pala batiin, ewan ko. Well, kung may bumati naman sa'yo sa daan or sa stoplight, libre lang naman talaga bumati pabalik. Nakakagaan din talaga sa pakiramdam at nakakaganda ng araw sa totoo lang. Pero sorry na agad sa mga di ko nababalikan ng bate. As a beginner rider po, nangangapa pa rin po talaga ako kung binabati ba talaga ako or feelingera lang ako. Pero I promise, magiging mas conscious ako at mas aware ako sa daan. At syempre sa mga kapwa road users ko na rin. Sa ilang linggong nagre-ride as a first time motorcycle owner with my Harley Davidson, ewan ko, pero sobrang saya ko pa rin talaga na tama yung choice ko in getting this motorcycle. Sabi nila, ito raw yung isa sa mga pinaka-customizable na motorcycle ng Harley. So, hindi na ako makapaghintay na gawing mas personal yung bike ko at mag-upgrade ng kung ano-ano. Ayan, speaking of gastos, nag-hi muna tayo sa Harley Davidson BGC branch. Habang nakastop, na para bang marunong na ako. Pero di pa rin ako maka-neutral talaga. So, naka-clutch ako dyan. So, habang naka-stoplight pa, kaway-kaway. Pitik-pitik daw eh. Ang saya-saya. Sobra. Ayan, oh, hindi pa rin ako mapakali. Nakakaloka. Ang saya-saya niya talaga, oh. Ayaw niyo. Ayaw niyo mapirme. Ayaw ko mapirme, no? Oh, 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 oh. Smile, smile. Peace be the world. Peace be the world. Pero sa loob-loob niya, nangangali na yan kasi nakaklutch pa rin ako. So, napansin ko lang din, mukha pala akong walang mukha dito talaga, no? Dahil bukod sa naka-black balaklava ko, may visor din pala yung modular helmet ko. So, ito pala yung faceless motovlog, literal. Naka H31 HJC in collaboration with Harley modular helmet pala tayo dyan. Love na love ko talaga to kasi itong helmet na to bagay sa motorcycle ko. 60% off ko siya nakuha during sale ng Makina Moto. Tapos sakto pa yung sukat sa akin. So sobrang steel and meant to be. Tapos ayan, another nakakaloka moment. Nakita rin pala ako ng mga kakilala ko. So, hi, kaway-kaway uli. Nakakaloka talaga tong ikot-ikot sa BGC na to. Na saglit lang pero ang dami nangyari. No? Tapos, request pa sila. Bomba-bomba daw. Yan. Pero di naman ganun kalakas yung stock exhaust ko. So, alam nyo na, i-upgrade natin to. Abangan nyo. Oh, tapos yan, ang saya-saya ko, di ba? Pero naka-clutch pa rin ako niyan, hindi pa rin ako marunong mag-neutral sa stoplight. So, pag-aaralan pa rin natin yan. Tapos nga pala, ramdam ko pa rin pala yung sakit ng hita and legs ko dahil sa init ng makina, lalo na sa mga slow traffic. Feeling ko nakakadagdag yung high RPM, tapos nagsistay lang ako sa mga low gears as a beginner, mga hanggang second gear lang ako. Kaya sobrang init talaga, as in. Sobrang init ang lala ng makina. So, nakarating na tayo sa Uptown BGC. Sa Uptown Mall tayo magpa-park. Tapos dito, takang-taka ako kay kuya kasi parang pinapauna niya ako. Tapos ano pala yun? So, naligaw-ligaw din pala ako dyan kasi napunta ako sa riders waiting area. Ayan. So, kabig tayo.
Tapos, hanap-hanap ako ng motorcycle parking kasi doon dapat ako magpa-park. So, paikot-ikot ako. So, yeah, kahit saan naman talaga ako, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, basta kasya ako, okay ako. Kaso sobrang sikip ng daanan. So, sabi ng guard, pwede naman daw ako mag-park sa car parking with a car rate. So, halos 40 pesos yung difference. Pero, sige, ouch lang. Tapos, another chika with kuya about motorcycles din. And then, sakto kasi may lumabas. So, nakahanap na tayo ng parking natin. Tapat lang to nung motorcycle parking na hindi tayo kasya. So, iwan ulit natin for another meetings. Bye-bye. Six hours later. So, after a long busy day, uwi na tayo. Actually, sobrang excited ko. So, buong meeting ko, iniisip ko na gusto ko na magmotor. Pero ayun, honeymoon stage pa tayo. So, hindi to mawawala itong excitement na to. Lagi kong look forward na makasakay na motor ko. So, okay. So, gear up muna tayo. Check cargo para may music tayo. Tapos, sakay na tayo. Yeah, so inabot pala tayo ng 120 pesos with 60 pesos for the first 3 hours and 20 pesos sa succeeding hour until 7th hour. Ano daw? Basta yun yung rate nila. Tapos ayan, labas na tayong uptown, BGC ulit, ikot-ikot. Ang swerte-swerte lang din talaga natin kasi hindi tayo nakakaabot ng rush hour sa pagre-ride. So, di natin talaga ramdam yung intense stress ng malalang traffic. Yan lang, mga stoplight lang. Tapos nagulat ako kay kuya kasi ang tagal namin sa stoplight tapos kakaliwa pala siya. Nasa outer lane siya. So, baka kakakapi ko lang to. Ride safe po. Iba rin talaga yung binibigay na vibe ng night ride kahit mas mahirap siya ng bahagya kasi nga hindi mo makikita yung mga potholes or yung mga uka sa kalsada. Well, chill ride pa rin naman tayo regardless of the time. Tapos kahit kinakabahan pa rin tayo sa kalsada dahil nga beginner pa rin tayo, mas kinakaya ko rin talaga na maging defensive rider. Na-apply ko yung anticipatory riding lagi. So, ayun, sunod talaga ako sa traffic regulation. Kaya nako-conquer ko yung kaba sa daan. Mas masaya pa rin talaga kasi makauwi ng safe kaysa yung makipag-angasan or makipagkarera sa city road. Tapos ayun, unti-unti nararamdaman ko na rin talaga yung paghinga at pahinga every time na nakakapagmotor ako. Iba talaga yung excitement na binibigay nito sa akin. Lalo na finally, nagagawa ko na rin yung gusto ko, which is natupad ko na rin talaga yung isa sa mga gustong gusto ko talagang gawin sa buhay, ang magmotor. Nakakaloka! Bakit nagiging mas emotional tong ending ng vlog natin? Pero seryoso, hindi na ako makapaghintay makasama pa sa iba't ibang adventures ko itong motorsiklo ko. Alam mo yung first time kong mag-ride, kasama to, kahit city ride pa yan, kahit saan actually, gagawa talaga tayo ng memories together, magiging safe tayo, at tapos marami tayong i-explore na mga lugar na hindi natin napupuntahan dati. Tapos marami tayong makikilala ng mga tao sa daan. As in, marami na pwede natin maging kaibigan pang matagalan. Basta ang bottom line, mamahalin ko to forever. So, salamat sa panonood. Ride safe always. Bye!